PNP, of course, chain of command pa rin ang sinusunod ng mga yan. Pero sa loob nila, naghihimagsik na rin yung mga yan. Kaya nga, itong Pangulo dapat magpakita ng na panagutin yung mga yan. Otherwise, sasabog yan pagka hindi ginawa ng Pangulo yun. Opo. Yung mga sundalo at pulis na nakakausap namin, galit na rin. Hindi lang nila pinapakita dahil sundalo at pulis sila naka-uniforme sila. Pero galit. Mga adlaw, mga higala. No, tanawa ang PNP o ang AFP nangasuko na. Karon mga higala atong tanaw ning balita ba sa DZER 1026 no? Kining ilahang pag naghisgot karon kabahin ining mga nahitabo nga kuraputan dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Karon mga higala atong paminaw ning ilang mga balita. Next, sa tingin ho ba ninyo ay seryoso ang Pangulo sa pagtugon o pagsugpo sa katiwalian sa ating bansa? Ang lumalabas yan, ito ay isang cosmetic lamang o parang palamuti lamang na para lang may masabi na may ginagawa ang gobyerno. Hindi ito ang kailangan ng taong bayan. Kailangan talagang panagutin kaagad ngayon na yung mga matinding korupsyon dyan, hindi na yung tulad dito ng ordinaryong krimen o ano ba. Kailangan ipakita ng Pangulo talaga na meron siyang pinapanagot. Opo, yung si Speaker Martin Romualdez kamakailan ay nagbitiw sa pwesto. Sa tingin ho ba ninyo problema ni PBBM si Martin o si Speaker Martin Romualdez? Hindi yun dapat yung pagbibitiw o pagpapalitan niya sa Kamara o sa Kongreso, hindi sapat yun. Dapat ipakita ng Pangulo, ito, ganyan, kasuhan ni Kulong, ganong kabilis dapat. Kasi yung mga independent commission na yan, kailan pa yun? Baka napalitan ng Pangulo, recommendation lang mangyayari dyan. Walang mapapanagot ang mangyayari dyan. Opo, at dahil nga dito sa malawakang katiwalaan o sa malalang sinasabi nga, malala na yung katiwalaan dito sa ating bansa. Hindi lang malala, sobrang malala na. Galit na yung taong bayan. Kaya dapat ipakita ng Pangulo na panagutin kaagad yung mga yan. Hindi ordinaryong problema ito. Opo. Galit na yung taong bayan, no? Opo. Naalala po ninyo yung kanyang naging pahayag na kung siya daw ay hindi Pangulo ngayon, ay talagang sasama siya, makikiisa siya sa mga protestang gagawin po ng ating mga kababayan laban sa korupsyon. Ano lang yan, again, optics lang yan pakitang lang yan, pakipabib lang yan, pakitang gilas. Hindi yun. Hindi yung mga ganitong pananalita. Hindi na naniniwala ang tao dyan sa mga ganyang salita. Opo. Ipakita niya na, panagutin niya na kaagad. Ngayon na. Opo. Ang AFP ho ba at PNP sa tingin po ninyo ay mataas pa rin ang tiwala sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Alam mo, siyempre, yung AFP at saka PNP, of course, chain of command pa rin ang sinusunod ng mga yan. Pero sa loob nila, naghihimagsik na rin yung mga yan. Kaya nga, itong Pangulo dapat magpakita ng na panagutin yung mga yan. Otherwise, sasabog yan pagka hindi ginawa ng Pangulo yun. Opo. Yung mga sundalo at pulis na nakakausap namin, galit na rin. Hindi lang nila pinapakita dahil sundalo at pulis sila naka-uniforme sila. Pero galit na rin. Opo. Sa darating po na September 21 po na isang malawakang protesta po sa bansa, ano kayang magiging senaryo nito? Hindi ho ba ito magiging tulad ng Nepal at Indonesia? Dahil nga iba-ibang grupo yung magsasagawa ng protesta, hindi natin alam kung ano pong possible na mangyari dyan sa araw na yan. Yung sa kasi ganito talagang yung September 21 kasi napakandang petsa yan dahil linggo. So maaring maraming dyan, bakante yung mga tao, walang opisina, walang pasok, baho. Pero yung sa Luneta Rally na yan, ang problema dyan, yung mga nag-organisa, mga leader sa Liberal Party, kasama yung mga Liberal Party rin na Catholic Church, yung mga sa administration nakatago, saka yung matindi dyan, yung kasama nila na Makabayan Black ng mga komunista. Meron kami mga intelligence report na guguluhin yan ng mga komunista yung rally na yan. Gusto nila matulad tayo sa Nepal, sa Indonesia at may kaguluhan. Yun ang ayaw namin sa United People's Initiative. Dapat kung ano man protesta tayo, dapat umaayon pa rin tayo na walang karahasan, walang bloodshed na ganyan, walang kaguluhan, walang nasisira. Yun pinatunayan namin dito sa 3 araw namin doon sa
Batasang Pambansa, 3 araw na protest rally kung saan napababa natin si Speaker Martin. Opo. At ito'y magpapatuloy hanggang sa September 21, General. At may mga iba pang mga kasundaluhan o kapulisan na dati ang makikilahok. Inaasahan nating makikilahok po sa protesta na yan laban sa korupsyon. Totoo yan, dahil kami rin, tuloy-tuloy pa rin kami, di ba? Pang-5 araw na namin ito ngayon, hindi na namin titigilan ito. Marami tayong ginagawang protesta rin. So, standby lang kayo, baka anytime may mga sorpresa. Opo. Kasi parang lumalabas, maraming mga variables na tayong nakakalap eh. Opo. So, talaga, medyo volatile, medyo tense, very tense ang situation. Opo. Sa kabilang kampo, ang sinasabi nila, magpoprotesta sila laban sa katiwalian at hindi po sila mananawagan ng pagre-resign ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa grupo po ninyo, General, at sa iba pang mga kasamahan po ninyo, ano po ang specific na palawagan po ninyo? Ang pinapanawagan namin, dapat talaga panagutin yung mga involved dyan sa matinding korupsyon, pagnanakaw, pandarambong ng mga pera ng taong bayan. Kasi galit na. Yung mga nagtsatsagadan na namamasada araw-araw para lang may pampakain sa pamilya. Kita mo, saan galing yung mga ninanakaw nila ngayon? Galing din sa taong bayan yan. Galing sa mga inutang ng gobyerno na taong bayan din na magbabayad. Samantalang nahirapan, maraming nagugutom, may mga namamatay sa nagpapakasawa, nagpapakatampisaw sa kayamanan, sa karangyaan itong mga congressman na ito. Opo. At ngayon nga ay may bago ng speaker ang Kamara. Sa tingin po ninyo, magkakaroon po ng pag-asa sa pagtugon o paglaban sa korupsyon, lalo na itong flood control at mga insertions na sinasabi patungkol lang po sa budget natin? Yung pinalit naman kasi nila, kapareho din nila eh. Hindi yun ang gusto ng taong bayan. Dati ipakita talaga kung may kaukulang pagbabago dyan, ipakita na total overhaul dyan sa Congress na yan. Hindi lamang po sino yung mga kampi nila, hindi yung mga ganun din ang ginagawa, ayun din nila. So cosmetic changes lang, para make-up lang yung mga yan. Ganun din yung mangyayari dyan. Corruption pa rin yan. Opo, General, may buntag sir. Si MJ po ito. Sir. Hey, yeah. Good morning. Magandang umaga sa iyo. Morning, sir. Yes, sir. At ito pong mga nangyayari ngayon, lalo pa yung September 21, meron po bang ring mga bulong kayo na nakarating sa inyo? Mga informasyon na nakarating na kung magkalabuan at magkagulo, martial law ang pantapat dito sa mga issue ng korupsyon, General? Yeah, may mga lumalabas na ganyan, kaya nga, sumusubaybay lang kami, nakikirinig, makikiramdam. Kasi nga, ang sa kalap natin, guguluhin talaga yung na yan. Guguluhin yung mga rally na yan para merong dahilan para magkaroon ng martial law, parang ganon. So, nakalap namin na may mga binayaran na silang tao dyan, mga galing dyan sa may Paseco, na magmamaskara, may mga dalang kung ano naman mga bato dyan sa mga bag. Ganun mangyayari, guguluhin talaga yan.